Sa mga nagdaang kabanata ay bumawi ng atake si Xiao Chen sa general gamit ang espada nito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay agad na gumawa si Xiao Chen ng kanyang depensa dahil sa bigla na lang may ataking lumalapit sa kanya, sinabihan din niya ang general na kung ano pa ang mga pamamaraan nito, dahil kung meron pa ay maari niya na itong ipakita. Hindi naman sumagot ang general sa sinabi ni Xiao Chen. Sinabihan din ni Xiao Chen ang general na ibibigay niya na ang sirang kutsilyo dahil maayos na ito. Mabilis na nagtutungo ang sandata ng general habang kanya itong pinagmamasdan. Naiinis naman ang general dahil talagang sobrang yabang ng ating bida. Agad niya itong pinigilan gamit ang kanyang daliri habang kanyang sinasabihan si Xiao Chen na sabihin ito sa kanya. At kanya na itong hinawakan at sabay na naghanda. Mabilis siyang sumugod kay Xiao Chen at kanyang sinasabi na magsisimula na ang kanilang totoong laban, hinanda naman ni Xiao Chen ang kanyang kamao at binalutan niya na ito ng kanyang aura. At kasunod nito ay agad na nagbitaw ng isang atake ang general, mabilis naman itong iniwasan ni Xiao Chen. Sinabi din ni general na mabilis talagang umiwas ang ating bida. Sarkastiko namang sumagot si Xiao Chen na dahil sobrang mabagal lang talaga ang galaw mo. Matagumpay namang napatamaan ni Xiao Chen ang kamay ni General dahilan upang mabitawan nito ang espada. Sinabi din ni Xiao Chen na ako naman ang aatake at pagmasdan ang kanyang galaw. Nagulat naman si General nang makita niyang mabilis ang suntok ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya na mukhang hindi niya na ito maiiwasan pa. Kaya naman ginamit na lamang niya ang kanyang sandata upang harangin ang suntok ni Xiao Chen na nagawa din naman niyang mapagtagumpayan. Bahagya namang tumilapon si Xiao Chen dahil sa lakas ng impact, at sabay niyang sinabi na ang reaksyon ng general ay hindi mabagal. Agad din ulit siyang sumugod ng may pangbihirang bilis. Nang makalapit siya kay Xiao Chen agad niyang inatake ito na nagawa namang maiwasan ni Xiao Chen. At mabilis na bumawi ng atake na tumama naman sa panga ng general. Agad siyang gumawa ng distansya dahil batid niyang dihado siya sa malapitang laban. Niyabangan din siya ni Xiao Chen na ang malapitang laban ay wala kang pagkakataong manalo. Agad siyang naghanda ng kanyang gagawing atake. At habang kanya itong hinahanda ay pinuri niya si Xiao Chen na talagang lubhang malakas ang physical cultivator. Na dahil wala ng pag-asa sa malapitang atake ang general ay lalabanan na lang niya si Xiao Chen gamit ang kasanayan sa martial art. Agad niyang pinakawala ng kanyang atake gamit ang kanyang sandata na nababalutan ng enerhiya. At tinatawag niya ang kanyang atake na reverse/immortal. Napansin naman ni Xiao Chen na mukhang malakas din ang mga atake ng general. Kaya naman sinalubong niya ito gamit ang kanyang pamamaraan na Tianhuang Fist. Nang magsalpukan ang dalawang atake ay nagkaroon lamang ng impact. At biglang naglaho ang atake ni Xiao Chen dahil sa lakas ng atake ni general. At nang makita ito ni Xiao Chen ay ikinagulat niya ito. Nagpatuloy naman ang atake ni General dahilan upang gumawa siya agad ng kanyang depensa. Sa lakas nito ay napatawa na lang si Xiao Chen. Agad din siyang umatras at binalutan niya ang kanyang kamao ng aura. At agad niya itong inatake ngunit hindi man lang niya ito nagawang pigilan. Sinundan niya ulit ito ng isa pang atake ngunit wala pa din itong nangyari at nagpatuloy lamang ang atake. Ginawa naman itong pagkakataon ng general upang makalapit kay Xiao Chen habang abala ito. At agad na nagpakawala ng kanyang pamamaraan na kung tawagin ay Tianjie Jiepin Shenmang. Tagumpay niya naman itong nagawa dahil sa hindi man lang namalayan ni Xiao Chen. Ikinagulat naman ni Xiao Chen na kung ano ang pamamaraan na ginamit sa kanya. Nagkaroon ng malakas na liwanag na halos hindi na makita si Xiao Chen, mabilis ding lumayo si General upang hindi siya mahawakan ni Xiao Chen dahil alam niyang hindi niya kaya si Xiao Chen ng malapitang labanan. Nang makalayo ang general ay agad niyang pinasabog ang nilagay niyang pamamaraan sa katawan ni Xiao Chen. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na hindi ito maganda. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na umabot pang hindi na makita ang ating bida. Agad din siyang nagpakawala ng kanyang atake gamit ang sandata. At nang makalapit ang atake ay nahati ang makapal na enerhiya. Agad din niyang pinabalik ang kanyang sandata. Ilang sandali pa ay maaaninag si Xiao Chen sa makapal na usok. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na mahusay ang lalaking ito, maaari bang ang ikasyam na antas ng martial arts na kasanayan ng makalangit na ranggo ay nagpakawala ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Nakangiti namang sinabi ng general na walang alinlangan, ikaw ang pinakamataas na master ng pisikal na cultivation,
Ang mga ordinaryong tao ay walang alinlangan na mamamatay sa ilalim ng hakbang na ito. At ikaw ay nagdamo lang ng maliit na pinsala. Matapos niyang magsalita ay agad na ulit niyang inactivate ang nilagay niyang pamamaraan sa katawan ni Xiao Chen. Nagulat naman si Xiao Chen sa nangyayari kung talaga bang nasa likod pa niya ito. Nang lumiwanag ang marka ay hindi nga mali ang kanyang hinala dahil talagang nasa likod pa niya ito. Napasigaw na lang si Xiao Chen dahil sa lakas ng pagsabog sa kanyang likuran. Hindi naman ito tinigilan ng general at paulit-ulit niya itong ginawa ng ilang beses. Wala namang magawa si Xiao Chen sa nangyayari. Agad naman na nagbitaw ng atake ulit ang general gamit ang kanyang sandata. Nagkaroon naman ng matinding aura ang kanyang sandata. At nang makita ito ni Xiao Chen ay naiisip niyang oras na para gamitin ang kanyang sinaunang pamamaraan. Agad niyang inactivate ang kanyang pamamaraan at sinabihan din niya ang general na mabahong bata masyadong malayo na ang narating mo. At dahan-dahan na ding nawawala ang marka sa kanyang likuran dulot ng malakas na aura ni Xiao Chen. Tinuwanan din niya ang general at kanyang sinabi na oras na din niyang ipakita ang kanyang lakas. Agad siyang nagpakawala ng kanyang malakas na atake. Nagulat naman ang general sa kanyang nakita at bahagyan na siyang kinakabahan dahil sa kanyang mga ginawa ay wala man lang itong naging resulta. Walang kahirap-hirap din na sinalo ng ating bida ang sandata at kanyang itong binasag. Sa puntong ito ay kinakabahan ng general dahil sa ang akala niya ang inilabas na ng ating bida ang kanyang kapangyarihan kanina. Sinabihan din siya ni Xiao Chen na oras niya naman upang magpakita ng gilas. Ninas naman ang general dahil mukhang pinaglalaruan lang siya ng Supreme Cultivator. Inihanda naman ni Xiao Chen ang kanyang atake at binalaan din niya ang general na tignan mabuti ang kanyang atake. Agad na pinakawala ni Xiao Chen ang kanyang Tianwang Fist na nasa antas ng ikawalong suntok. Naramdaman naman ng general ang mabigat na puwersa na dala-dala ng atake ng ating bida at mukhang hindi niya na ito maiiwasan. Nang tumama ang atake ay napasigaw na lang si general dahil sa lakas nito. Bakas sa kalupaan ng malakas na atake at mukhang malayo ang narating ng general. Agad na naglakad ang ating bida upang tignan ang general. Naisip din ni Xiao Chen na ang ganoong atake niya ay alam niyang hindi agad makakapatay sa general na iyon. Nagtataka naman siya sa bagay na nasa kanyang harapan. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lang itong lumaki at pinalilibutan siya nito na kanyang ipinagtataka. Tagumpay naman ang general sa kanyang plano na mahuli si Xiao Chen nang walang kahirap-hirap. Kaya naman ngayon ay nasa loob na ng lalagyan si Xiao Chen. At natatawa din niyang sinabi na Body Cultivation Supreme, ito ang halagang binayaran mo sa iyong kayabangan. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na malakas ang Physical Supreme Body Cultivator? Dagdag pa niya na ang Chaos Heavenly Robe na ito ay isang mahiwagang kasangkapan na lumalagpas sa ikasyam na antas ng makalangit na ranggo, na ginamit para selyuhan ka. Hindi ba't magaling ang ideyang ito? Na kung ano ang sinabi ng Heavenly Emperor ay talagang mahusay. Ang pagsilyo sa iyo ay mas madali kaysa sa patayin ka. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Agad naman na lumapit ang dalawa at bakas sa kanilang mukha ang galit dahil nakita nila ang nangyari kay Xiao Chen. Agad naman na naghanda ang general ng kanyang atake. At agad niya itong pinakawalan sa dalawa ang malakas na aura na may kasamang madilim na aura. Agad na naman na nagpalit ng anyo si Black. At agad na binuka ang kanyang bunganga upang kanyang maabsorb ang atake. Nang makita naman ng general ang ginawa ni Black ay nasabi na lang niya na kung ito ba ang Three-Eyed Wolf, bakit masyadong malakas ang kanyang banal na abilidad. Wala namang magawa si Xuanfeng dahil sa alam niya hindi niya kaya ang general na ito. Sinabihan din ng general ang dalawa na nasil niya na ang Supreme Body Cultivation, dagdag pa niya na hindi siya isang taong pumapatay ng walang pinipili, kaya kung maari lang ay umalis na ang dalawa. Tinawag naman ni Black si Xiao Chen upang makumpirma niya kung maayos lamang ba ito. Ngunit nakaramdam siya ng matinding galit nang ang kanyang divine sense kay Xiao Chen ay hinaharangan. Sa mga sandali namang ito sa espasyo ng Chaos Tianyi, ay nasabi na lang dito ni Xiao Chen na talagang mayroon siyang ganitong magic tool, at masasabing napakaganda nito. At parang mas makapangyarihan pa ito kaysa sa Jade Bracelet ng lalaking yun na si Doa Zuan.
Napagpasyahan din niyang humanap ng paraan upang makalabas sa espasyo. Agad niyang pinakawalan ng kanyang malakas na atake. At nang tumama ito ay nakita niyang wala itong silbi. Kaya naman naisip niya na mukhang ito ay talagang mahirap gawin. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang Scorching Sun kung may magagawa ba ito. Agad niya itong itinaas at umaasa siyang may magagawa ito. Sa mga puntong ito ay nagpatuloy ang paglaki ng Scorching Sun. At habang kanya itong pinagmamasdan ay sinabi niya na sana matulungan siya na maabsorb ang kakaibang itim na gas. Ngunit habang tumatagal ay nawawala ang Scorching Sun na para bang hindi nito kaya ang kakaibang itim na gas. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na itong nawawala kaya naman baka sa mukha ni Xiao Chen ang pagkadismaya. Nasabi pa nga niya na kung mayroon pa bang ibang paraan. Pinagmasdan naman ni Xiao Chen ang paligid. At naisip niya na ang espasyo ay masasabing halin tulad ng walang katapusang dagat, anumang kapangyarihan sa loob nito ay mauubos, at sa pagkakataong iyon, ay kailangan kong subukan ulit upang makita ang lagusan nito. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili upang gumawa ng maraming atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya nang sinimulan ang kanyang naiisip na paraan. Paulit-ulit niyang inatake ang espasyo. At ilang sandali pa ay nagbunga na ang kanyang ginagawa dahil nakita niya ang lagusan. Kaya naman labis na lamang ang tuwa ng ating bida sa pagkakataong ito. Habang sa labas naman ay makikitang inatake na naman ng general ang dalawa. Na agad namang umiwas sina Black. Matapos niyang atakihin ang dalawa ay naisip niyang kailangan niya ng umalis. Kaya naman agad na niyang ginamit ang kanyang abilidad upang makagawa ng void space. Wala namang nagawa ang dalawa dahil alam nilang hindi nila iyon mapipigilan. Nasabi na lang ni Black na isang kasuklam-suklam na bagay. Nagpahayag din si Xuanfeng na tila ang layunin ng makalangit na emperador mula sa simula ay upang hulihin ang master ng buhay. Sa kabilang banda naman sa isang lugar sa Zhou Heavenly Realm ay dito napadpad ang general. Tuwang-tuwa ang general dahil tagumpay siya na mahuli ang Supreme Body Cultivation. Ngunit nagulat naman siya nang may mapansin siya sa kanyang magic tool. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita na kung paano nagawa ni Xiao Chen ito. Agad siyang kumilos upang ayusin ito gamit ang kanyang aura at nang hindi makalabas ang ating bida. Habang kanyang pinagmamasdan ang Heavenly Robe ay nasabi na lang niya na ang Chaos Heavenly Robe ay maaaring ihiwalay ang lahat ng espiritual na enerhiya, markahan ang anumang kasanayan sa martial arts, at sa hindi inaasahan, maaari pa rin itong mapunit. Ngunit ang mahalaga ngayon ay dalhin ito sa Heavenly Emperor Hall sa lalong madaling panahon. Ngunit sa hindi inaasahan ay lumabas ang isang nilalang na pinangalanang Kuiwang at interesado siya sa dating Supreme Cultivator. Agad na nagbigay ng pugay ang general nang makita niya si Kuiwang, sinabi naman ni Kuiwang na mukhang nagtagumpay ang general. Kinumpirma naman ito ng general na sabi pa nga niya na oo, ang Supreme Master ng Physical Cultivation ay naselyohan na sa loob nito. Natuwa naman si Kuiwang kaya't sinabi niya na mahusay, kung ganun ay dadalhin ko ang item sa Heavenly Emperor. Sinabihan naman siya ni General na pagkatapos ay magkakaroon ng King of Labor. Ngunit hindi naman pinansin ni Kuiwang ang sinabi ni General. At agad na siyang umalis at naiwan na lamang si General Taiwei. Maya-maya pa ay nakabalik na si Kuiwang Shingang sa Zhou Tianjia. Agad siyang pumasok dito dala si Xiao Chen. Makikita naman sa loob ang maraming haligi na may mga Heavenly Destiny Stones. At nang makalapit siya sa gitna ay kanyang inilagay si Xiao Chen. Nasabi pa nga niya habang nilalabas niya si Xiao Chen na isang kabuuang 881 na Heavenly Destiny Stones ay dapat na sapat upang sakupin ang cultivation ng Supreme Body Cultivation. Maya-maya pa ay nailabas niya na si Xiao Chen. Agad naman na binati ni Kuiwang si Xiao Chen. Tinanong naman siya ni Xiao Chen kung sino ang nilalang, sinagot naman siya na siya lang naman ay si Kuiwang. Napabuntong hininga naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na kahit papano ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Ngunit sinabihan naman siya ni Kuiwang na sa kasamaang palad. Hindi naman na natuloy ang kanyang sinasabi dahil muling nagsalita si Xiao Chen na oo, sa kasamaang palad sinadya kong itago ang suntok na iyon kay Li Yunfei, ngunit ngayon ay tila kailangan kong ipaubaya ito sa iyo. Ngunit nakaramdam naman si Xiao Chen ng kakaiba sa kanyang puso. Kaya naman agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng Titan na ibinigay sa kanya. Tinuwanan naman siya ni Kuiwang at sabay na sinabihan na sumuko na ito sa walang kwentang paghihirap.
Dagdag pa niya na kasama ang 9 Divine Capturing Stone Pillar na pinagsama ng 81 Heavenly Destiny Stones. Kaya kahit na malakas ang iyong lakas, hindi ka makakawala sa mga hadlang na ito. Inihanda naman ni Xiao Chen ang kanyang ika-9 na suntok. At kanyang sinabihan si Kuiwang na dapat ay matuwa ito sa kanyang gagamiting pamamaraan. Dagdag pa niya na pagmasdan ang ika-9 na suntok ng Tianhuang Fist. Naramdaman naman ni Kuiwang ang matinding kapangyarihan kaya naman kinabahan siya at kanyang naisip na hindi ito maganda. Ngunit huli na dahil naihanda na ni Xiao Chen ang kanyang pinakamalakas na atake. At sa puntong ito ay hindi na makagalaw si Kuiwang dahil sa malakas na pressure. Naisip din ni Xiao Chen na sa kasalukuyan niyang pisikal na katawan ngayon, ay alam niyang hindi ito kakayanin ng kanyang pinakamalakas na suntok ng Tianhuang Fist. At sa pamamagitan ng banal na suntok, ang banal na kaluluwa ay nawasak, at ang pisikal na katawan ay nagiging kawalan din. Sa loob din ng kanyang katawan ay agad niyang ginamit ang kanyang life ball. Nasabi pa nga niya na hindi niya ito inaasahan na magagamit niya ang kanyang life orb ng ganito kaaga. Habang sa labas naman ay nagsisimula na ang malakas na pressure. At lalo pa itong lumalakas habang tumatagal habang si Kuiwang naman ay hindi niya na magawang makaalis. Nagsimula na ding mawasak ang mga haligi sa lakas ng mapanirang pamamaraan ni Xiao Chen. Hindi naman makapaniwala si Kuiwang sa kanyang nararamdaman na kapangyarihan na nagkakalat. Bigla namang huminto ang malakas na pressure dahil nag-ipon na ito sa katawan ni Xiao Chen. At bago niya ito tuluyang pakawalan ay kanyang sinabihan si Kuiwang na kung handa na ba ito na tanggapin ang kanyang pinakamalakas na suntok. Ninas naman si Kuiwang sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman kanyang sinabihan ng ating bida na masyadong kang mayabang Supreme Master ng Physical Cultivation. Dagdag pa niya na kung sa tingin ba ni Xiao Chen ay ito lang ang tanging paraan na mayroon siya. Inilabas niya ang kanyang sandata na may mataas na kalidad. At kanyang sinabi na ang patpat ay nirefine mula sa kasaysayan ng haliging bato, at hinaluan ng higit sa 30 uri ng pinakamataas na baitang na heaven grade ores. Hindi lang nito kayang sugpuin ang cultivation ng martial arts ng kalaban, ngunit kaya rin itong makipagsabayan. Ngunit natigilan naman siya nang biglang lumapit si Xiao Chen at hinawakan ang pinagmamalaki niyang patpat. At winasak ito ng walang kahirap-hirap na parabang isang normal na bato lang ito. At nang makita ito ni Kuiwang ay halos maiyak siya dahil ang kanyang patpat na makasaysayan ay nawasak lang ng ganoon. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung alam ba ni Kuiwang ang ika-9 na suntok niya na Heavenly Fist, na lumalampas sa 9 na kaharian. At ang kanyang mga tala, wala namang ideya si Kuiwang sa sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman ipinaliwanag ni Xiao Chen na ginamit niya ang ika-9 na suntok sa 71 beses at pinatay ang mga supreme na 71 tao. At ikaw ang ika-72 tao. Ngunit dahil nga sa walang alam si Kuiwang sa mga sinabi ni Xiao Chen, ay nagalit siya dahil ang kanyang alam ay tinatakot lang siya ng ating bida. Kaya naman agad siyang lumipad. At kanyang sinabihan si Xiao Chen na tanggapin ang kanyang atake. Matapos niyang magsalita ay kanya nang inihanda ang kanyang atake. At agad niya na itong pinakawalan kaya naman sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang maraming fireball. Ngunit tinawanan lang naman ito ni Xiao Chen dahil ang ganitong atake para sa kanya ay walang silbi. Nang makalapit ng bahagya ang atake kay Xiao Chen ay huminto ito na parabang natakot ito sa ating bida. Nagulat naman si Kuiwang nang makita niya ito at kaya naman halos pumutok na ang mga ugat nito sa mukha. Ngunit napalitan naman ang kanyang inis ng matinding pangamba dahil sa kanyang nararamdaman na matinding kapangyarihan. Kaya naman nanlumo na lang si Kuiwang dahil wala nga talaga siyang laban sa kanyang kaharap. Pinakawalan naman na din ni Xiao Chen ang kanyang pinakamalakas na suntok. Kaya naman dahil dito ay tinanggap na lamang ni Kuiwang ang kanyang pagkatalo. Nasabi pa nga niya na ito na ang katapusan niya at hindi na ito maiiwasan pa. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at dahil dito ay halos hindi na makita ang valley na kanina lang ay may magandang mansyon. Makalipas ang ilang sandali nang mawala ang malakas na pagsabog ay tanging si Xiao Chen na lamang ang makikita. Kaya sabay naman nito ang pagsuka ng dugo ni Xiao Chen dahil hindi talaga kaya ng kanyang katawan ang ganoong atake niya dahil sa kanyang kasalukuyang cultivation. Kaya naman dahan-dahan na din itong nawawala. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na nga itong nawala at lumabas sa kanyang katawan ang life ball.
At nang tuluyang maglaho ang katawan ni Xiao Chen ay nahulog ang life ball sa lupa. At ilang sandali lang din ay lumabas dito ang kakaibang enerhiya na para bang may lalabas dito. Hindi nga nagtagal ay unang lumabas ang kamay ni Xiao Chen. Maya-maya pa ay tuluyan ng lumabas dito si Xiao Chen na para bang walang nangyari. Natuwa din siya dahil ang kanyang ikasyam na suntok ng Tianhuang Fist ay kayang wasakin ang Heavenly Way. Samantala naramdaman naman na ni Black si Xiao Chen sa pamamagitan ng Divine Consciousness ni Xiao Chen. Agad din niya itong tinanong na kung maayos lamang ba ito. Mabilis naman siyang sinagot ni Xiao Chen na maayos lamang siya, dahil nakatagpo lang naman daw sila ng isang maliit na problema at ito ay nalutas na. Sinabihan din ni Xiao Chen si Black na hintayin na lamang siya nito. Agad na bumalik si Xiao Chen kung saan naiwan ang dalawa.